Good afternoon, class. Okay. Last chapter natin or yung discussion natin for the last 3 weeks, yung second chapter natin is about arithmetic operation in Boolean algebra. Dito, na-discuss natin yung addition, subtraction, multiplication, and division operation in binary numbers and in different ways kung paano siya kino-compute. Na-discuss din natin dito how to represent a negative and positive binary numbers using sign and magnitude. Na-discuss din natin dito how to represent the first complement and second complement of binary numbers and how to compute the first and second complement. Today, we will discuss the last chapter of for midterm, the laws and theorems of Boolean algebra. Medyo mahaba-haba lang din tong discussion na to. Itong laws and theorems, medyo madami kasing topic. Okay. Pag naririnig natin or pag sinasabing Boolean algebra, isa sa mga papasok sa isip natin, sino yung nag-invent nitong or sinong nag-develop nitong system na to. And ang nag-develop niyan is si George Boole. Si George Boole is a 19th century English mathematician that developed a system of logical algebra. And this system uses for reasoning or yung reasoning na yon can be expressed mathematical using this system. Parang meron na siyang sariling decision making using the logical algebra. And through that, he published a book titled An Investigation of the Law of Thoughts, na kung saan ito yung naging foundation ng mathematical theories. And siya yung naging founder nito ng mathematical theories of logic and probabilities. Itong dinevelop niya na to, yung system of logic algebra, is yung tinatawag natin ngayong Boolean algebra. Na kung saan ito yung ginamit ni Claude E. Shannon as a tool for analyzing and designing the relay switching circuit. Na kung saan ito yung naging backbone ng computer circuit analysis. Yung mga devices natin ngayon, ito yung naging backbone, ito yung ginagamit as a reasoning or as a system. Bali yung transistor siya yung gumagamit ng switching circuit o ito yung switching natin doon sa computer para magkaroon siya ng reasoning or ng decision. Kasi once na meron kang ang computer kasi may dalawang state, 0 and 1 or true or false. Ibig sabihin lahat ng pini-question ng computer or lahat ng pinaprocess niya is answerable by true or false. That
is the reasoning of the computer. And dito, sa lesson natin na to, i-discuss natin dito yung iba't ibang logic gates na ginagamit to process Boolean, and gagamitin din natin yon to analyze inputs and outputs. Pero bago tayo pumunta doon, ano ba muna yung salitang algebra? The word algebra, or nung high school kayo, napag-aralan niyo yung algebra, na kung saan ito yung mathematics subject na gumagamit ng variables, or yung mga variables dito yung x, y, z. Di ba laging pinapahanap si x nung high school? Ano ba yung value ni x? And yung value ni x na yon, o nung variable na yon na x, is or are numbers. Ito yung symbol natin ng decimal, 0 to 9. Itong mga numbers na to. And ang ginagamit nating operation to compute that variables or value of variables are addition, subtraction, multiplication, and division. And syempre, hindi lang naman yun yung hindi lang yun yung mga operations, marami pang iba. Ito lang yung mga basic operations. Pagdating sa Boolean algebra, meron din siyang variables, na kung saan yung values ng variables na yon is true and false. True and false. True and false, na ang ginagamit nating operations are logical. Ito yung equal to, greater than to, less than to. Yan yung mga operations na ginagamit natin to operate Boolean. Lalong-lalo na sa programming language, na kung saan ginagamit natin yung Boolean to check if the statement is true or false. Ano ba yung mga statement na kailangan natin na true or false? For example, in getting a kung meron bang stock, for example, ang isang item in a grocery, for example, sabihin na natin isang delata ng sardinas. Hindi na natin sasabihin yung brand, kasi hindi naman tayo online sell. Ayun. Isang brand ng sardinas, dun sa system natin, i-check kung meron pang stock. Para i-check yung stock, syempre gagamit tayo ng logical operation na i-check kung yung bang stock ng yung sardinas na yon is greater than 0. If the stock is greater than 0, ibig sabihin meron pang stock. And yun yung ginagamit natin na Boolean variable, na siya yung mag-hold nung comparison result na yon to show to the user, na isi-show ng system sa user na meron pang stock yung item na yon. Yun yung sa Boolean, yung Boolean. Pero yung Boolean algebra, meron tayong iba't ibang fundamentals na ginagamit. Hindi lang yung equal to, greater than, or less than. Bali, doon tayo sa medyo advanced topic ng Boolean algebra. Okay.
Sa Boolean algebra, dahil two states lang siya, ang ginagamit natin is binary numbers. Ginagamit natin is binary numbers. Or ginagamit ng computer, rather, yung binary numbers to represent the Boolean. And ang state ng Boolean ng binary natin is 0 and 1. Wait lang, maliwanag. Okay. And sa programming, in programming, pag gumagamit tayo ng true or false statement, ang equivalent ng 0 is false. And ang equivalent ng 1 is true. Okay. Sa mga programming language, pag ginagamit ng programmer yung Boolean, kadalasan ang ginagamit niya as a value is false or true. Or ito yung lumalabas na value sa Boolean. Kadalasan, pwede mo rin gamitin yung 0 and 1. Na kung ang ibig sabihin ng 0 is false and yung 1 is true. Tandaan nyo yun, ha? Pwede nyo magamit yun sa pag-create ng program. Pag kailangan nyo ng true or false statement. Pag naman sa computer hindi 1 and 0 yung lumalabas, kundi gumagamit siya ng current. Yung daloy ng kuryente, yung daloy ng power. And sa current, yan yung ginagamit ng transistor para magkaroon siya ng states o yung two states, yung off and on. Once na ang transistor is off, ibig sabihin nun, ang reading ng computer is 0. Pag ang transistor naman is naka-on, ang reading niya is 1. Ang reading ng computer is 1. Kaya pag once na nagkaroon ka ng binary na i-read ng computer, for example, 1110, this is equivalent to 14, ang reading ng transistor dyan or ang magiging reading ng transistor or ng state ng transistor rather is
on, 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 off. Yun yung kanya magiging state. Kaya ang mariread ng computer is 1110 and ang i-display niya sa user is 14. Nakukuha. Nakukuha ba, class? Ayoko eh. Sir, pwede pong paulit. Okay. Sa transistor, hindi naman 0 and 1 yung kanyang state na ilalabas or sasabihin niya sa computer 0 and 1, hindi. Ang ginagawa ng transistor is dalawa lang state niya, naka-off and naka-on. Pag naka-off, ang reading ng computer doon is 0. Pag naka-on, ang reading niya is 1. Okay. Pag yung binary number na 1110, pag ni-read, pag in-state yan ng transistor, ang reading niyan is on, off. Siyempre, dun sa state na yon, sa state ng transistor na yon, ang reading ng computer is 1, 1, 1, 0. And yung i-display niya sa user is 14. Kasi yun yung value ng 1110 in decimal. Pero depende na lang kung iba pa yung i-display niya. Kung gagamitin niya lang yun as a reference, yung binary number na yun, to represent another value sa user. Nakuha? Yes, sir. Okay. Yes po. Siyempre, kung may current tayo, meron tayong power source. Yun yung voltage. In voltage, ito yung nagbibigay ng kuryente dun sa transistor na kung saan yun yung magiging state niya. Pag off state ang transistor, ibig sabihin 0 volts. Tinatanggalan siya ng power or tinatanggalan siya ng kuryente o ng volts dun sa transistor. Pag naman on state siya, syempre mayroon siyang voltage. Kadalasan 5 volts yung nagiging voltage ng transistor, or meron din 3, meron din 12. Basta greater than 0 volts is in on state na yung transistor. Naintindihan? Yes po, sir. Okay. Punta tayo sa fundamentals. Okay. The three fundamentals of Boolean algebra are basic lang to ah. This is the three basic fundamentals. The NOT, the AND, tsaka OR. NOT, AND, tsaka OR. Yan yung three fundamentals na na ipo-focus natin. Dito tayo magpo-focus na fundamentals in Boolean algebra. Okay, pag sinabing NOT,
Sa Tagalog, hindi. Ibig sabihin, dito sa Boolean algebra, hindi siya. Hindi yon. Kabaliktaran ang ibig sabihin. Ang symbol nito, ito, triangle, na merong bilog sa unahan. This is the NOT gate. Diyan dumadaan yung binary number or binary state number na kung saan nagkakaroon tayo ng input and magkakaroon din tayo ng output. Kung ang input natin is A yung input natin, tapos meron tayong F na output, ang magiging value nito or yung function nitong F is A bar o kaya naman A apostrophe. Yan yung symbol ng function ng NOT gate. Okay, this is the input. This is the output. Meron na tayong diagram. Pwede na natin siyang ilagay sa truth table. Yung truth table, okay, ito yung first logic gate natin, yung NOT gate. Sa truth table, dito natin dinidisplay or dito natin nilalagay yung inputs and outputs natin. Pag sinabing input, ito yon. Pag sinabing output, yung dumaan na doon sa gate. This is the F. And yung function niya is A bar. Okay. Sa NOT gate, isang input lang ang pwedeng pumasok. Hindi pwedeng sabay na dalawa, sabay na tatlo, kundi isa lang. Isa lang palagi. And ang possible na inputs sa NOT is 0 and 1. Pwedeng 0, pwedeng 1. Okay. Ang sabi natin kanina, ang Tagalog nito is hindi. Ibig sabihin, dito sa Boolean algebra, hindi siya or kabaliktaran niya. Ibig sabihin, babaliktarin natin to. Itong 0, magiging 1. Yung 1, magiging 0. Binaliktad natin. Para siyang first complement. Binabaliktad natin yung binary value. Naintindihan? Naintindihan? Yes po, sir. Opo, sir. Okay. Punta tayo sa OR. Sa OR gate. Sa OR gate, ang symbol natin is AND muna pala. Sorry, nauna yung OR. AND muna tayo. Sa AND gate, ang symbol natin is ganito. And yung inputs natin, dalawa or mahigit pa. Ibig sabihin, pwedeng 3, pwedeng 4, at so on. Kung ilan yung pwedeng maging inputs niya. Okay, dito muna tayo magpo-focus sa dalawa. Okay, ang input natin dito is, for example, A, yung first input, second input is B. Ang output natin is F. Okay. Sa AND, sa Tagalog niyan, at saka C. Ibig sabihin, dapat dalawa. Or dapat lahat. Dapat lahat, ganon. Yung ganon niya, dapat 1 yung value. Lahat.
Ibig sabihin, kung nag-input ka ng dalawa, dapat yung dalawa na yan, 1 ang value. Para ang maging output is 1. The rest, 0. Once na magkaroon lang ng isang 0, any of the two or any of the inputs, 0 na kagad yung output. And ang function natin dito, kung A and B yung ating inputs, A dot B. That is our function. Or AB. In algebra, ang ibig sabihin ng dot is multiplication. And sa multiplication, kahit magkatabi lang yung letter o yung variable, ang ibig sabihin yan, multiplication. And yan yung symbol na gagamitin natin sa AND. Pero hindi yan A times B. Ang basa dyan is A and B. Ito din, A and B. Naintindihan? Po, sir. Okay. Lagay natin sa truth table. Sa truth table natin, meron tayong dalawang inputs. Si input A and B. Para malaman natin kung ilan yung possible inputs dito, yung possible combination inputs. Kasi marami pwedeng maging combination yan. Para ma-compute natin kung ilan yung combination, ito yung formula. 2 raised to the power of n. N is the number of input. Kung ang inputs mo is A and B, ibig sabihin meron kang dalawang input, 2 to the power of 2. Pag tatlo, meron yan letter C, 2 to the power of 3. And so on. Kung ilan yung inputs. Okay. Dahil 2 yung inputs natin, 2 to the power of 2. And 2 to the power of 2 is equal to 4. Ibig sabihin, meron tayong 4 possible inputs o combination inputs dito sa A and B. Ito, bakit 2? Kasi binary lang tayo. May dalawa lang tayong number, the 0 and the 1. Okay. Yung 4 na yon, dahil dalawa lang to, ito yung 2-bit. Ito yung 2-bit natin sa binary. Na kung saan yung 2-bit na yon, ang possible lang is yung 0 to 3. 0, 1, 2, and 3. Yan lang yung possible. Na kung saan yung 0, ang value niyan is 0, 0. Yung 1, 0, 1, 2, 1, 0, and 3, 1, 1. Okay. Meron na tayong input, lagay na natin yung output na F. Na ang function niya is A and B. Okay. Bali dito, ito yung inputs natin na value dito sa ating AND gate. Okay, sabi ko kanina, basta meron 0 dun sa kahit saan man dito sa inputs natin, automatic ang output is 0. 0, 0, that is 0. 0, 1, may 0 tayo, 0. 1, 0, 0. 1, 1, 1. Ito, parehas silang 1, itong inputs natin na dalawa. Ibig sabihin, siya lang yung pwede magkaroon ng input na 1. Naintindihan? Yes po, sir.
Yes, sir. Okay. Punta tayo sa OR. Okay, sa circuit pala, nabura ko na tuloy. Sa circuit, ang equivalent nito or ang representation nito sa circuit is the series circuit. Sa series circuit, yun yung connected lahat sa isang linya. Ang example ng isang series circuit is the Christmas light. Sa Christmas light, kung iba-iba kasi yung Christmas light. Pero kadalasan, yung isang linya doon, connected lahat ng bulb. At kung sakaling matanggal yung isa, mapundi yung isang bulb, lahat yun wala ng ilaw. Hindi na iilaw yung nasa linya na yon. Ganon din dito. Once na may zero, iba yung zero is off state. Once na may zero, kahit limang inputs yan, 0, 0, 0, 0, 1, ay, sabihin na natin, 1, 1, 1, 1, 0. Limang inputs yan. Pero dahil may 0 ka, ang output mo, 0. Kailangan, para magkaroon ka ng input na 1, ay ng output na 1, dapat yung 5, 1. And dun sa dyan sa 5 bit na yan, meron tayong 5 bit, 2 raised to 5. This is 32 possible inputs dyan sa 2 raised to 5 na yan or dito sa 5 bits. Isa lang yung magkakaroon ng 1 na output. Ito lang yun, yung 1, 1, 1, 1. The rest, lahat yun 0. Ganon sa AND gate. Parang sa series circuit. Okay, punta tayo sa OR. Sa OR gate, ang symbol natin is ganito. And yung inputs natin, same dun sa AND gate. 2 at mahigit pa. Example, meron tayong input A and input B. And ang output natin is F. Ang magiging function natin dito sa OR gate is A. Ang symbol natin is positive sign, B. A plus B. Pero ang basa dyan is A or B. Kung kanina, multiplication symbol dun sa AND, dito, addition symbol. Pero ang basa dyan is A or B. Naintindihan? Yes, sir. Okay. Sa AND gate kanina, basta magkaroon ng 0, 0 yung output. Sa OR gate, basta magkaroon ng isang 1, 1 na yung output. Okay, punta tayo sa truth table. Input A and B. Same inputs tayo. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Yung output natin na F is A plus, A or B. Then, yung magiging output natin, sabi ko nga kanina, basta may 1, 1 na yung output. 0, 0, that is 0. 0, 1, that is 1. 1, 0, 1, 1, 1, lalo na to, dalawa yung 1, 1 yung output. Ganyan siya.
And yung katumbas nito sa circuit is the parallel. Parallel circuit. Na kung saan, kahit saan doon, for example, sa outlet, outlet is parallel. Kasi kahit saan doon, saksakan mo, gagana. Kahit wala yung dalawa. Kahit isa lang yung nakasaksak na, for example, charger. Gagana siya. Magkakaroon siya ng kuryente. Magkakapag-charge ka. Pag nagsaksak ka ng ilaw dun sa pangalawa, magkakailaw siya. Kahit wala pa yung pangatlo. Naintindihan? Yes, sir. Sir, so parang nga po, magkabaliktad lang po sila ng N. Hindi naman magkabaliktad kasi yung dito 0 din siya eh. Sa AND 0 pa rin yan. 0 0 0 1. Ganyan yung sa AND eh. Okay po, sir. Thank you po. Pero parang ganun na. Parang ganun nga siya. Sa AND, basta may 0, 0. Sa OR, basta may 1, 1. Okay. Try tayo sa diagram. Mag-diagram tayo. Okay, meron ako. Gamit tayo ng AND gate. Input A, input B. Tapos, gamit tayo ng OR gate. A and B lang din. A and B. Same inputs. Tapos, gagamit tayo ng OR gate ulit. Ang output is F. Okay. Sa AND gate, ang kanyang magiging function is A dot B. Sa OR, A or B. Okay, lagay natin sa truth table. Dalawa lang yung input natin. Input A, input B. This is 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. This is the, dito muna tayo sa AND. A and B. Sabi ko kanina, basta may 0, 0. 0, 0. May 0 yan. 0 ulit to, kasi may 0. 1. Sa OR gate, A or B, basta may 1, 1. 0, 1, 1, 1. Tayo sa final. Ang ating magiging function dito is A or B, ay A and B or A or B. Ibig sabihin, ito yung inputs natin, itong dalawang to. A and B or A or B. Sinire-write ko lang to dito. Hindi lang kita sa camera. Okay. Ngayon, OR tayo. 0, 0, that is 0. 0, 1, that is 1. 0, 1, that is 1. 1, 1, that is 1. Intindihan? Yes po, sir. Okay, try pa tayo isa. Sir. Gamit tayo ulit ng OR gate. Input A, input B. Tapos gamit tayo ng AND gate. Ngayon,
kunin na lang natin dito kasi parehas lang naman sila ng input. Si A, ay, dumugtong siya. Pag dadaanan mo yung linya at hindi sila magkadugtong, gamit ka ng bridge. Parang ang ano nun is hiwalay sila, hindi sila magkadugtong. Okay. In-input natin A, input natin yung B. Pero dito sa B, gamit tayo ng NOT gate para naman magamit natin. Okay. Lagyan natin ng label. This is A, this is B, this is not B, this is A. Okay. After nyan, papasok sila sa AND gate. Ito na yung magiging output natin. Okay. Kunin natin yung function. Dito sa OR, A or B. Dito sa AND, kahit pala magkabaliktad dyan, pwede Pwedeng B or A. A or B. Dito, A and not B. Or B bar. Yan yung ating function. Okay. Kunin natin, lagay na natin sila sa ating truth table. A, B. Yung ating inputs. Same pa rin tayo. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kunin natin yung not B. Kasi isa siyang nagbago yung value dito. Nag-change siya from this B. Malilipat siya 0 to 1, 1 to 0. Ayan. 0 to 1, 1 to 0, 0 to 1, 1 to 0. Okay. Punta tayo doon sa una. A or B. Sa A or B, itong dalawa. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, that is 1, 1, 1, that is 1. Dito naman tayo sa AND gate. A and B. Oh, sorry. Na B pala. A o A and not B. Okay. Bali, ito yung inputs natin. Itong dalawang to. Ito lang. Wala ito. Hindi natin to kailangan tingnan. Ito lang. 0, 1, and siya, 0. 0, 0, that is 0. 1, 1, that is 1. 1, 1, ay, 0 pala to, sorry. Ay, tama. 1, 1 pala yun. 1, 1, 1. 1, 0, that is 0. Okay, dito tayo sa final output. Ang function natin dito is A or B and A and not B. B bar. Lagyan natin dito. F, hindi pala kita. F is equal to A or B and A and not B. Okay. Bali, ito yung output. Ito yung magiging input natin dun sa ating final output. 0, 0, 0 and 0, that is 0. 1 and 0, that is 0. 1, 1, that is 1. 1, 1, 0, that is 0. Nakuha to. Yes. Yes po, sir. Okay. Mag-focus tayo dito sa sa truth table. Para mas makuha nyo pa yung sa truth table.
Input A, input B. This is 0, 1, 2, and 3. Okay. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Pag ginamit natin yung NOT gate sa A, that is not A. And ang magiging value niyan is yung kabaliktaran nito. 1, 1, 0, 0. Pag yung B naman, yung papasok dito, not B. Pabaliktarin, 1, 0, 1, 0. Pag naman AND, saan tayo? Ito yung A, tapos B. Ito yon. A and B. A and B. 0, 1, 1, 0, 0, and 1. 0, 0, 0, may 0 pa kasi yun, and 1. Pag ito naman yung pumasok, yung not B and not A, magiging not A and not B. Not A and not B. Bali, ito yung input natin. This is 1, this is 0, 0, 0. Ito tayo sa OR. Sa OR gate, A and B, yung output natin is A or B. Dito tayo. 0, 1, 1, 1. Ganon din pag dito, yung not A and not B. Not A or not B. Okay. Ito naman, dito tayo magpo-focus ng inputs. This is 1, 1, 1, 0. Okay. Ngayon, pwede bang pumasok ng NOT gate yung A and B o kaya naman A or B? Itong function na to, yung output function na to, na A and B o kaya naman itong A or B na to. Pwede kaya silang pumasok sa NOT gate? Class, yung A and B. Ito. Class. Sir, pwede po. Okay, bakit pwede? Kasi parehas pong may not A at not B po. Ano? Kasi po parehas na may not A at not B. May parehas na? Not A at not B po. Ito? Opo. Dito tayo. Okay. Pwede. Pero hindi yun yung explanation. Pwede siyang pumasok sa NOT kasi itong A and B is iisang output na lang or iisang input na lang siya kung sakali. Di ba nga, ito yung
naging input natin para sa A and B na to. Ito siya yung naging input. Pero once na pumasok na siya sa gate at ito na yung naging output mo, ibig sabihin, isang input na lang yan para sa NAT. Ibig sabihin, pwede siya maging input dyan. Ang magiging value niya ay, magiging function natin dyan is A and B, or rather, not A and B. Not A and B, yung magiging input natin, ay magiging output natin pag pumasok na siya dito sa NOT gate. Ito. And yung magiging value niyan, babalik ta rin. Tayo. A, not A and B. Babalik ta rin natin to. 1, 1, 1, 0. Kung mapapansin nyo, ito yung not A and not B natin. 1, 0, 0, 0. Magkaiba siya dito. Dito sa not A and B. 1, 1, 1, 0. Ganon din kung A and B, ay A or B. Mangyayari sa kanya, A or B, not. Or not A or B. Mangyayari, babalik ta rin natin to. 1, 0, 0, 0. Kung napansin nyo, ang katulad nitong not A and B is yung not A or B. 1, 1, 1, 0. And ang katulad nitong not A or B is yung not A and not B. 1, 0, 0, 0. Hindi nila katulad yung kaparehas nilang gate. And itong gate na to, yung NOT gate na to, pag galing na sa AND gate, tapos papasok ka sa NOT gate, another function yun, or another fundamental operation yun. Dito sa Boolean algebra. And yun ang tinatawag na NAND. Sa NAND, ang symbol natin is same dun sa AND. Erase ko na to. Same dun sa AND. Ang pinagkaiba niya lang, may bilog na siya. Hindi yan triangle NAND, yan yung sa AND, tapos yung circle ng NOT. That is NAND. At ang function nito is ito, pag pumasok dito, ay bakit isa lang siya kasi? Dalawa yan. Okay, pag ito, pumasok dito, ito muna yung magiging result, tapos i-change niya or babalik ta rin natin. Naintindihan? Yes po, sir. Yes, Pero sir. sa susunod na yon, sa susunod na natin yan hindi discuss pa. Dito muna tayo. Okay. Punta naman tayo pag tatlo yung input natin. Gamitin natin yung tatlong input. A, B, and C. Ayan. Kanina, kinumpute natin kung paano siya magkakaroon ng kung ilan yung magiging pattern input natin. And ang formula niya is 2 to the power of n. And 2 to the power of n is 2 to the power of 3. Kasi tatlo yon. And 2 to the power of 3 is equal to 8.
Ibig sabihin, meron tayong 8 possible entry. Inputs. 8 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay. Paano natin malalaman kung ano yan? Yan, paano natin malalaman kung paano yung pattern natin? Isa lang. Yan yung 0 to 7. Sa ating binary representation ng 0 to 7 na decimal. This is 0, 0, 0, 4, 0. Sa 1, 0, 0, 1. Sa 2, 0, 1, 0. 3, 0, 1, 1. 4, 1, 0, 0. Sa 5, 1, 0, 1. Sa 6, 1, 1, 0. 7, 1, 1, and 1. Okay. Meron na tayong inputs. Input natin siya sa AND. Yung tatlo. A, B, and C. Ang magiging function natin is A, and B, and C. A, and B, and C. Raise ko muna to, hindi kasya. Okay. Ganon din ito. Kahit tatlo yan, 4, basta may 0 sa AND 0. 0, 0, 0, that is 0. 0, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0 pa din yan. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0. And 1, 1, 1 is 1. Yun lang yung merong output na 1 sa AND. Kasi siya lang yung merong or siya lang yung nakapag-comply dun sa tatlong 1 para sa tatlong input. Naintindihan? Yes po, sir. Yes. Okay. Sa OR naman, hindi na kasya dito. Sa OR, sabihin na nating OR to. This is the OR. A, B, and C. Ang function natin dyan is A, or B, or C. Paste natin. Okay. Ganon din dito. Basta may 1, 1 yung input, ay yung output. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, that is 1. 1, 1, 1, 1, 1, and 1. Kasi lahat sila may 1. Naintindihan? Yes, sir. Okay, try natin yung tatlong input sa diagram natin. Okay. Try natin itong diagram na to. Lagay tayong OR. This is A and this is B. Tapos, another OR gate. Connect natin yung isa sa A. Tapos, yung isa, C. Okay, tatlo na yung input natin dyan. Tapos, yung output natin dito sa dalawa, magiging input sa AND gate. Na ang output is F. Okay. Kunin natin yung function nitong OR gate na to. A or B.
dito, A or C. Okay, malalaman na natin kagad yung function dito. This is A or B and A or C. That is our final output function. Okay, gamitin natin yan or gawin na natin yung truth table natin. Input A, input B, input C. Kita pa ba? This is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ay, hindi pa rin kita yung 7. Ayan. Zero, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. Nakikita ba? Yes po. Yes, sir. Okay. Unahin natin dito sa unang gate. Yung unang function natin, A or B. Sa A or B, ito lang yung titignan natin. Ito lang. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Pangalawa, A or C. Okay. Sa A or C, ito lang yung titignan natin. Dalawang to. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Okay. Punta na tayo dun sa final output na F. Na ang function niya is A or B and A or C. Okay. Ito naman ngayon yung inputs natin para dun sa AND gate natin. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 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 and last 1, 1, 1. Naintindihan? Yes po. Yes. Okay. Next meeting, continue tayo sa lesson. Magbibigay pa rin tayo ng mga example para dito sa tatlong inputs. Tapos, continue tayo sa lesson. Okay? Hindi na natin tatapusin yung oras. Meron pa tayong kahit meron pa tayong natitira para early out naman kung meron pa kayong susunod na subject. Okay? See you next meeting and God bless you all. Ingat kayo lahat. Sir. Thank you po, sir. Salamat, sir.